Okay, mga bay, magandang araw. So, marami kasing nagtatanong kung ano nga ba yung update ng check engine. So, meron pa bang check engine sa motor natin? So, ito, malalaman natin ngayon at kung anong gagawin ko, okay? Ayan, so ang sagot, yes, meron pang check engine. So, ang hindi nakakalam kung anong history ng check engine natin is nagpa-ECU remap tayo and after a couple of days na check engine na siya. So, bali, ginawa ko na lahat yung mga kailangan na troubleshooting. Una, Gutoy. Kuyawan ta mga ang hugaw ra kanirang panit. kanira panit. Ni-remove yung check engine. After ma-remove, mabilis din siyang bumalik. Next is pinalinisan natin yung stator tsaka magneto at ni-remove itong check engine pero bumalik ulit. Next is nagpalit tayo ng CKP sensor. Hindi yung uri, yung replacement lamang na nabibili sa Shopee. However, bumalik din kinabukasan at naging mahirap na yung pag-on sa motor dahil defective yung CKP sensor. Next is binalik sa stock mapping yung ECU. Okay naman siya pero after a couple of days bumalik din ulit itong check engines. After that wala na tayong troubleshooting na ginawa except nung nilagyan lang natin ng sticker dito. So yun lang, yun ang ginawa until now. Ito yung status ng motor, wala siyang problema sa pagtakbo. Okay na okay yung takbo, however may check engine lang. So ano nga ba yung gagawin natin ngayon mga bay? So meron tayong nabili sa Shopee. Ayan, ito yung OBD2. So ano nga ba itong OBD2? Ito yung kinakabit sa ECU mga bay. Nagagamit din ito sa sasakyan. So para itong ECU scanner ito, kailangan nyo ng software para makakonect sa ECU ninyo. Sa Yamaha, kailangan natin ng 3 pin. Pwede din po ito gamitin sa Honda Click o kahit ano. Kung meron man kayong mga check engine na kailangan yung burahin, ito yung pwede nyo magagamit. Okay? So I'm not quite sure kung ano yung gamit ng Honda, ilang pin ba to. However, sa Yamaha, 3 pin po ito. So lahat ng mga Yamaha motorcycles na may check engine, pwede nyo itong gamitin. So dito i-plug itong OBD2. Ano nga ba yung mga other functionalities nito? I-flash ko sa screen, i-post nyo lang at ibasahin. Ang mangyayari is ikakabit dito itong OBD2, tapos ito ikakabit natin sa connector dun sa battery. At kailangan nyo rin na software kung saan nyo mariread itong information dito. So ang gamit natin is itong torque. Yan, engine management diagnostic and tools. So mababasa natin lahat. Dito rin natin makikita yung RPM niya at dito rin ito yung option tool na fault codes. Dito natin ma-check kung ano nga ba yung mga error na nasa ECU at dito rin natin ma-erase yung mga error codes niya. So ano nga ba yung gagawin natin mga bay? Ito yun. Una natin gagawin is tatanggalin natin yung connector kung saan natin ipa-plug yung 3 pin. Tinanggal ko na yung cover ng battery. Dito natin yan magtatagpuan. Ito. Hugutin na natin. Ito siya. So yan mga bay, ito 3 pin. Ipa-plug na natin itong OBD2 dito sa socket niya. So napakasimple lang. Ayan, naka-plug na siya. Tapos itong dulo naman, itong 3 pin, dito siya ikakabit. So ayan, naikabit na siya. Makikita natin na meron na siyang red indicator po yan na naikabit na itong OBD2. Next naman gagawin natin is buksan muna natin itong motor. Ngayon, i-open muna natin itong torque. Make sure na naka-on yung Bluetooth ninyo. Connect muna natin. So, ayan. Connect natin sa OBD2. Connected na siya. Paano nga ba natin malalaman kung connected na siya? So ayan, makikita natin yung kulay green. Na-recognize na siya dito sa torque. Kung gusto natin i-check yung anong RPM ng motor. So i-on muna natin yung motor. Ayan. So nasa 1.5 to 1.6. Ngayon mga bay, check naman natin yung fault codes. Error talaga nito is P0335, yung crankshaft sensor positioning, also known as error 12. Check natin yung fault codes. Make sure na naka-on yung motor ninyo. And fault codes, click natin. Tapos itap natin para malaman niya kung ano yung mga error. Ewan ko kung nakikita nyo. Ito yung 3 errors na nakuha niya.
paano nga ba natin ito remove? Click lang natin itong tatlong dots na nasa itaas. Tapos click yung nasa pinakataas, clear faults on ECU. Click natin yung okay. So ayan. Please wait. So nakita nyo mga bay, no? Wala na yung check engine niya. Clearing fault codes 98% completed. Ayan. Wala na siyang check engine. Now, tanong mga bay, hindi na nga ba babalik itong check engine? So, possible na babalik pa rin siya. So, bali itong ginawa natin ngayon is remedyo lang. Kasi kung talagang gusto natin mawala talaga yung check engine totally is magpapalit tayo ng stator, which cost 5 to 6,000 pataas. Sinabi ko nga sa previous vlog, itong mga NMAX version 2 at version 2.1, pangit yung pyesa ng stator nila compared dun sa mga version 1 na kapag na-clear na yung check engine is hindi na talaga babalik. Ngayon, mawawala siya. I-observe lang natin kung babalik pa ba talaga siya o hindi. So ito, similar ito sa yung mga ginagawa sa kasa, yung nagpapa-erase kayo, which cost around 200 plus to 300 depende sa kasa or kung saan shop kayo nagpapa-erase ng check engine. Instead of spending that money, pwede nyo gawin sa sarili ninyo. Ililink ko na lang sa description itong dalawang piyesa na nabili natin. Meron tayong update dito kasi merong ginawa si Boss Jan ng Jet Garage. Meron siyang bagong mapping na niload dito sa motor natin to help na matanggal yung check engine. Naload niya ito yung mapping na to sa mga previous users na pareho talaga, similar talaga yung problema sa akin. At after 2 months, may 3 buwan, hindi na bumalik yung check engine. So, yan lang mga bay. Shoutout pala kay Julius. Maraming salamat kay Julius sa pagbigay ng idea na ito. Comment kayo sa ibaba kung meron man kayong mga ibang solusyon or ibang mga techniques na pagtanggal ng check engine. At kung gusto niyo rin magpa-shoutout, mag-comment lang kayo sa ibaba. Okay? Maraming salamat sa panonood. You back right up from Cebu City. See you guys in the next vlog.